Hello, Aries! Kamusta? Ayan. So, ito yung reading mo, Aries, for October 23 hanggang katapusan. Ayan. Pero pwede rin naman kasing timeless reading ito, Aries, kahit kailan mo makita. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, lahat ng gender ay welcome. So, alamin natin ano ba itong mga ganap, mga dapat mong malaman ngayong October 23 hanggang katapusan. Okay. Regarding mga private reading services ko, pakipanood na lang hanggang dulo or pakibasa yung mga nakasulat sa description. Maraming salamat, Aries, kung palagi kang sumusubaybay, sumusuporta sa mga readings ko. Pwedeng tutugma, pwedeng hindi, no? Hindi ito personal reading, so manage your expectation, mga dear. Para sa iba, pwedeng nangyari na. Para sa iba, baka nangyayari pa lang. At para sa iba, pwedeng mangyayari pa lang sa inyo. Hindi po pare-pareho. Okay? Hindi naman pare-pareho yung timeline ng mga bagay-bagay sa buhay natin. So, keep that in mind. And gawin nyo lang gabay ito. So, tingnan muna natin yung mga overall themes dito. You have dealings or relationship with the woman. So, ito ay pwedeng overall theme. Pwedeng ito yung paparating sa inyo. So, merong strong energy ng babae dito. Pwedeng may nakaka-deal ka na babae dyan. Sabi is dealings or relationship with the woman. Whether karelasyon mo man yan or hindi. Romantic man po yan or hindi. Pagpasensyaan nyo na guys yung kuko ko durug-durug na yung yung nail color. Baka napunta sa manicurista. May cobweb dito. Bahay ng gagamba. Protected from negative forces beyond your control. Yan. Maaaring may mga panganib sa paligid mo. May mga nega forces. May mga kalaban. Pero poprotektahan ka. Poprotektahan ka ng iyong mga angels laban dyan sa mga ganyan. Grasshopper situations in the balance that require careful handling. Meron mga binabanggit dito na mga sitwasyon na kailangan mong i-handle ng maingat. Ewan ko kung may mga sensitive matters, may mga delikadong sitwasyon, concerns. Ikaw mismo ang kailangan na mag-handle niyan carefully, no? Yun yung sinasabi dito. Meron ka ritong tiger, release your attachment, wood horse, at saka focus on your vision. Wow! Baka yung iba sa inyo pinanganak year of the metal tiger, year of the wood horse, or year of the water rat. For mga numbers, meron ditong number 27, may number 31, may number 49. Okay, may mga attachment ka pa ba? Aries, kasi kung meron pa, kung ano mga attachment yan sa tao man, sa bagay, or mga sitwasyon na nangyari in the past or nangyayari, yun yung dapat mong i-release para matanggal yung blockages, para mag-heal ka, para mag-improve yung sitwasyon mo, maging positive. Ito yung mga attachments na hindi na dapat. Yung mga attachments na unhealthy, hindi makakapag-ambag para sa iyong highest good or purpose. Okay? Pasensya na sa boses ko guys ha. So, punta na tayo dito kay Wood Horse. Live and love joyfully. Ayun na nga. How can you live and love joyfully kung meron ka pang mga unhealthy attachments? Mga galit ba yan? Mga emotional baggages? Kung ano-ano mang mga dalahin sa puso mo, sa dibdib mo, or kung ano mang attachment yan, sabi ko nga, pwedeng sa tao. Pwedeng sa bagay or mga nangyari. Paano ka mabubuhay ng masaya? Paano ka makakapagmahal and mabubuhay, alam mo yun, paano mo
magkakaroon ng fulfillment, ma-maximize mo lahat, maging happy kung may mga attachment ka na hindi mo ma-release. So, yan yung kailangan mong i-release, no? Base dito sa dalawang cards na ito. So, i-enjoy mo yung buhay mo, mag-focus ka doon sa mga magagandang bagay, mag-focus ka sa pagmamahal, hindi sa mga resentments. I-release yung dapat mong i-release na mga toxic na yan, na hindi na dapat nandito sa iyo, sa puso mo, o dito sa present mo. After nun, doon pa lang matatanggal yung blockage, and then doon ka pa lang magkakaroon ng fulfillment ng genuine happiness sa buhay mo. And maaaring hanggat hindi mo nare-release to, kaya siguro hindi ka makapagmahal uli. Alam mo yon, hindi ka maging masaya. So, ayan. Focus on your vision, ayan. O, mag-focus ka dun sa iyong goal. Ano ba itong vision na meron ka sa ngayon? Sabi dito, ito ay pagtuunan mo, pagbuhusan mo. Okay? So, i-nurture mo yan, mag-focus ka dyan, alagaan mo yan, pagpursigihan mo itong vision mo na to. Bakit ito nire-remind sa'yo? Malay mo, itong vision mo na ito matupad mo. Kaya nga sinasabi dito, magpatuloy ka sa pagfo-focus mo dito sa iyong vision. So, it's an advice. Tignan pa natin, ano. Kuha tayo ng love life. Kuha tayo ng cards para sa love life mo. Wait lang, ayusin natin kasi medyo marami yung barahan natin ngayon. Sa love life mo naman, meron bang buntis dito? Meron bang nabuntis? Nabuntisan, nakabuntis, or napikot? O yan. Hindi ko alam kung paano naging setup nyo nito. Ano ba nauna rito? Buntisan o pagiging mag-asawa? Hindi ko alam. Pero nakikita ko may offer ng commitment proposal dito. So, yan, eventually, kung nauna man yung pagbubuntis sa'yo or nauna mong nabuntisan yan, sa tingin ko, to follow naman na yung proposal, marriage, or engagement, or pagsasama, O, parang meron something dito na pag-uusapan Kasi, yan, may nagkabuntisan nga. O. So, nakikita ko naman, pwedeng offeran mo to, or offeran kanya ng commitment or proposal na magsama na kayo or magpakasal or kung ano man ang binabalak ninyo. Andoon yung commitment Okay? Yun nga lang, nauna yung buntisan blues. Pero parang may natatakot dito Hindi ko alam, natatakot ba sa commitment? Natatakot kasi nabuntis or nakabuntis? O natatakot bang sa kasal? Yan. O pwedeng iba, nagpapanik kayo kasi na-delay kayo kung kayo yung nabuntis dyan. Or nagpapanik kayo kasi na-delay na yung jowa nyo na nabuntis nyo. Hindi nyo alam, no? Pwedeng ganun. Oo, ayan ayan na yung mga pamamanhika. Nandito na yung mga arrangements sa both sides, bawat partido ng pamilya. Maraming kailangan na sikasuhin dito, kausapin. So, ayan na nga. So, sa tingin ko, pwedeng itong buntisan blues na to, whether ikaw yung nakabuntis dyan or nabuntis, malamang sa malamang talaga, aareglohin nyo or aayusin nyo or pag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay, especially sa pagsasama ninyo. Wait lang, may insekto guys. Pasensya naman na sa commercial, ayoko lang na may insekto.
May mga pagpaplano na rito. Ayan, may mga arrangements na, mga offer or proposal dito. Yan. Dahil nga siguro pwedeng kasal na yung pinag-uusapan dito or paano yung magiging setup ninyo netong person mo. Okay? At pati na rin yung magiging baby. Kuha pa tayo ng cards. Okay, you have here the Death card. Knight of Pentacles, tsaka King of Cups. So, yung mga signs na meron dito, meron kang Scorpio, Aries, Scorpio, Taurus, and Pisces. And yung mga numbers, may 27, may 31, may 49, may 13. And, yun yung mga nakita ko numbers dito. Okay, may pagbabago with the Death card. Something na mag-e-end sa'yo, Aries, no? Sa tingin ko, ito ay malaking transition sa buhay mo. Pwedeng sa career mo, sa kabuhayan mo, sa sarili mo, or sa relationship mo. Kasi merong kang i-embrace na something na bago sa buhay mo Pwedeng merong magtatapos pero parang may bagong paparating na kailangan mong i-embrace yung pagbabago na yun. Whether you like it or not, no? Oo. Ito yung transformation, transition. Big deal to sa tingin ko. It's a major event sa buhay mo. Especially kung ikaw yung nabuntis dito, no? And meron talagang mga ili-let go kasi yung sa tiger mo pa lang, ayan, no? Diba yung binabanggit kanina na parang i-release mo yung mga attachment mo dyan. So, ayan. Meron ka na talagang mga kailangan meron na magtatapos, may mga kailangan ng bitiwan, pakawalan, and then i-embrace mo yung bago para matanggal yung blockage, no? Whether you like it or not, yan yung mga susunod na mangyayari. Kailangan mo ng ewan ko, but you need to put an effort dito sa Knight of Pentacles. Yun yung nafe-feel ko. Kailangan mo ng baguhin yung approach mo sa pamumuhay or baguhin mo yung approach mo pagdating sa financial or sa career mo. Basta, meron ditong something na kailangan mong maging productive, iwasan mong maging stagnant, no? Kailangan na mag-put ka ng effort dito. Okay, it's a responsibility yan sa tingin ko. Pwede nga binabanggit din dito sa Knight of Pentacles mo is isang malaking responsibilidad or bagong responsibilidad na paparating sa iyo. And okay, so you have the King of Cups. Okay, pwedeng iba sa inyo, may nangangailangan ng emotional support dito. Hindi ko alam kung ikaw yun or meron kang nakakadil na tao na kailangan ng emotional support. Pwedeng si Pisces yan. Oo. Or, you could be dealing with someone who is, who really cares for you. Ewan ko, pero parang it seems na itong si water sign, si Pisces specific. Pwedeng talagang pwedeng talagang ito yung tao na nagmamalasakit sa'yo, pwedeng talagang mahal ka niya. Oo, susuportahan ka niya sa lahat ng bagay. Oo, someone who is matured enough sa tingin ko. Kung meron mang ganito sa buhay mo or naghahanap ka ng ganitong figure sa buhay mo as a partner. Okay? Tignan pa natin yung iba pang mga advice sa iyo. Wait lang, gulo ng mga barako. Tignan pa natin yung mga ibang payo ng cards para sa iyo.
Okay, meron ka ditong if you believe, kung naniniwala ka, depende sa manifestation mo yan, sa faith mo. As long as you believe, malakas yung chances. Kasi di ba what we think, we attract. So, importante yung pananalig mo dito, yung paniniwala mo. Sa'yo man yan, sa sarili mo yan, or dito sa bagay na ito. Kung ano man yung tinutukoy dito sa situation mo. Kailangan naniniwala ka. Kailangan may faith ka. Improving health. So, kung talagang iniisip mo na gagaling ka eh. Diba? Minsan ganun eh. Pag iniisip natin na magkakasakit tayo, mas lalo tayong nagkakasakit. Okay? So, i-claim mo na yan, i-manifest mo, ipag-pray mo. As long as naniniwala ka, as long as may faith ka, paniniwala ka, ma-achieve mo yan, yung sinasabi dito sa if you believe. And ito, improving health. Pwedeng iba sa inyo dito. Baka meron ng family member, loved one, kayo mismo na nag-i-improve na kayo, nagkakaroon na ng healing. Whether sa pangangatawan man yan, emotional, mental, or spiritual healing yan. Helpful people, ayan, nakikita ko dito na mga, sabi ko nga, meron ditong magbibigay sa iyo ng moral support, emotional support. Basta may mga tao rito na pwedeng makatulong sa iyo, Aries. Kaya, pwedeng yan, may mag-offer ng tulong sa iyo, or kung nahihirapan ka, parang sinasabi dito, wag mong i-deprive yung sarili mo doon sa tulong ng ibang tao, lalo na kung meron namang mga taong pwedeng pagsabihan, or meron talaga mga tao na nag-o-offer, nagkukusa sa iyo na tulungan ka nila. Let them help you. And maging humble ka rin to ask help kung talagang kinakailangan mo. Kasi no man is an island, okay? At para sa iyong closing message, ito yung nakuha natin. May mercy and peace and love be multiplied to you. Tapos, ang pinaka-closing message sa iyo, know that today, you are stronger than you were yesterday. So, ito yung sa puso mo. No? Kung malakas ka kahapon, di hamak na mas malakas ka ngayon, Aries. Kaya kung ano man tong pinagdaanan mo in the past, pinagdadaanan mo ngayon, or pagdadaanan mo pa sa buhay mo, kakayanin at kakayanin mo yan. Mas magiging stronger ka. Hindi ka bibigyan ni God ng load na hindi mo kaya. I love you, Aries. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.